Hello po mga ate, mga dude, kumusta po kayo? Meron po ditong urgent na mensahe po, divine messages para po sa mga Taurus, Capricorn, Virgo, Scorpio o Cancer. Urgent po ito na divine messages mula po sa mga divine beings, divine universe, sa mga ancestors po ninyo o sa inyo pong departed loved ones na gusto po kayong tulungan at gusto pong kumonekta po sa inyo. So, ito po ay urgent po na mensahe para po kung kayo po ay Taurus, Capricorn o kaya naman po ay Virgo, Scorpio o kaya po Cancer. Alright? So mga Cancerian kasama din po dito. Maari po na sa loob po ng 3 buwan, July, August, September. Yan po mga dude. Lalong-lalo na po sa mga may matitindi talagang kinakaharap na problema o major decisions, talagang napakahirap magdesisyon at kayo po ay humihingi ng signs, synchronicities ng sagot, ng clarity. Yan po mula po sa divine universe. So, mga dude, take what resonates, leave what doesn't. Alam niyo na po yan kung ito po ay mensahe po para sa inyo. Pero ang mga tatamaan po ng mga mensahe nito ay maari pong Taurus, kaya po ay Capricorn o kaya naman po Virgo, Scorpio o Cancerian. Alright? So iba-iba po yung sitwasyon po ninyo, pero ito po ay maaring nangyayari na po sa ilan kasalukuyan, ito pong July, sa ilan naman po ay August at sa iba po ay September. So July, August, September, o maaari din po na sa loob ng 3 buwan na ito ay magkaroon na ng improvement o makahanap ka na ng sagot. Ayan po, malaman mo na kung anong dapat gawin, anong dapat maging desisyon. Sa ilan naman po maaring kaya po aabot ng September dahil gusto po ng divine universe na mag-go with the flow ka muna, maghintay. Okay, maghintay ng perfect timing na gawin o na ituloy mo kung ano yung plano mo. Ayan po, or ito yung paghihintay ng mas magandang solusyon na ang divine universe na ang gagawa ng paraan. So divine intervention, kaya ang ilan ay maaaring maghintay hanggang September. Okay, so iba-iba po yung sitwasyon po ninyo. Maaaring sa ilan ay July pa lang, ito pong July ay magkaroon na ng linaw at makapagdesisyon na po kayo. Sa ilan naman po ay kalagitnaan ng August. So basta ito po yung approximate po, no, within 3 months, so July, August, September. Okay? So mga dude, Taurus, Capricorn, Virgo, Scorpio or Cancer, divine universe, divine beings, divine highest white light ancestors, sumisilip na ang justice. Mga dude, may pag-asa na maging maayos, na magkaroon ng hustisya, yung kung ano man po yung sitwasyon na napaka-unfair na nangyayari sa inyo sa kasalukuyan. Sa ilan naman po ay court case o ito po ay usaping legal, no? Yung meron po kayong ikukonsulta o irereklamo, yan po sa inyo pong munisipyo, sa inyo pong barangay, ganyan po. Basta may kinalaman po sa legal issues o court case, mga dude. Mga dude, meron kayong kasama sa okay, so unang-unang lumabas dito, Capricorn. So ang ilan po sa inyo ay yung pera, yung pinagkakitaan po ninyo, no? Yung trabaho po ninyo hindi stable. Meron din pong kayong kasama sa may kasama kayo sa buhay na talagang gustong kontrolin ikaw mismo o yung iyong pinansyal, at suspicious ang tao na ito, suspicious, o meron din pong
kailangan, may mensahe dito na kailangan mong protektahan yung pera mo, protektahan yung energy body mo, dahil sa ang tao na to ay magaling magmanipula o magkontrol, mind tricks. Okay, possessive yung energy, greedy, gusto siya yung powerful sa siya yung boss, siya yung makapangyarihan, siya yung masusunod. Maring ito ay sa kasama po ninyo sa bahay o sa trabaho. Yan o, mga dude. Ace of Swords, kailangan mo na magsalita. Maaring matagal na po kayo nananahimik dahil ayaw mo ng magkaroon ng mas malaking misunderstanding, ayaw mong magkaroon ng yung pagtatalo, pero deceitful ang tao na to. Kahit anong gawin mo ay talagang mahilig siyang makipagkompetensya sa iyo. Gusto niya siya yung laging panalo, lalo na sa yung mahilig siyang makipag-argumento. Pero dito pa lang sa Ace of Swords, may sagot na ang Divine Universe sa inyo. Sign 111, 1111 kung makita nyo po yan, or 1, or sa ilan naman po ay 144. Meron din po 333, 444, 444 sa oras, 333 o kaya po ay 333 sa oras po ninyo dyan. Mga dude, kung nakikita nyo po yung mga ganyang numbers, angel numbers, ay sign ito na huwag kang mag-alala, magkakaroon ng clarity, makakalabas ka sa ganyang manipulation, matitigil, mapuputol to, kasi cutting yan yung sword na yan, espada, mapuputol yung kung sino man po yung gustong kumontrol sa'yo, okay, nagmamanipula sa'yo. Magkakaroon ka ng clarity, malalaman mo kung anong dapat gawin. Cutting cord, yan po mga dude. Huwag kang magduda sa sarili mo, huwag kang magduda sa decision mo. Okay, so pinupush ka na dito ng Divine Universe, ng mga divine beings, ng mga celestial beings. Mga dude, maaaring sa problema mo ay hindi mo na alam, kaya pati ang mga bituin ay kinakausap mo na rin. Iniisip mo na maaaring isa sa mga bituin na yan ay mahal nyo sa buhay na nasa heavenly places na, maaaring mahal nyo sa buhay na yumao na humihingi ka ng gabay, ng clarity kung anong dapat gawin. Magkakaroon ka ng makakatanggap ka ng unexpected help. Yan po, may tutulong sa iyo dyan sa problema mo. Maaaring meron kayong kasama o nakakasalamuhan na Gemini. Yan po. O maaaring ito yun na maaring sa ilan ay air sign o Gemini, Libra, Aquarius, na hindi nyo na po kayang pakisamahan dahil sobrang yung energy ay talagang deceitful, hindi talaga untrustworthy, or mahilig makipagkompetensya sa iyo, or kinokontrol ka. Maaring ito yung malaking problema po ninyo or desisyon na gusto po ninyong makaalis na sa ganyang home life situation. Meron po dito na malaking problema po ninyo sa pamilya, or may kinalaman talaga sa pera, hindi stable. O ito yung maaring family member na nagdadala sa'yo ng drama, or yung nakaka-drain talaga. So mga dude, generous ka, palabigay ka, palatulong ka, mahilig kang tumulong, na talagang binabahagi mo kung anong meron ka. May justice na dito, may justice. Okay, Divine Beings, salamat po. Ayan o. So, meron kang kasama sa buhay na talagang
mahilig sa away, mahilig sa arguments, yan po, mahilig sa away, mahilig makapag-argumento, dahil meron din siyang inner at outer conflict sa sarili niya, okay? Meron siya mismo, yung problema niya ay maaring ibinubuntun niya sa'yo, okay? Siya yung talagang, sa totoo lang dito mga dude, ay nahihirapan ka, okay? May kasama ka or mga kasama sa buhay na talagang nagpapahirap sa'yo, kasi kung tutuusin, okay ka sana kung hindi mo sila kasama, ay stable sana, kayang-kaya mong buhayin, payamanin ang sarili mo. Pero itong mga to, maaaring may mga kasama ka, pwedeng family members ito mga dude, kasi home, tinuturo ako dito sa family, sa home, na ang issue ay pera, okay? O diba? Seven of Swords, meron talaga kayong kasama na maaring ilang beses ka ng tinraidor at traidorin ka pa rin. Trickery, okay? Air sign talaga, maaring air sign sa ilan, no? Air sign ito na nagbibigay sa iyo ng stress at kailangan mong protektahan ang sarili mo. Ayan, no? Manipulation talaga, magician. Insecurity, meron siya niyan. Insecurity, nakikita niya yung dahil sa kabaitan mo, sa kabutihan mo, mga dude, at matulungin ka. Okay, so lumalabas yung, nakikita niya yung mga weaknesses niya, nakikita niya yung hindi niya kayang pantayan yung strength mo, yung inner power mo, yung talino mo, yung diskarte mo, hindi niya kayang pantayan yan, kaya lalo siya nanggagalaite. Kung sino man ito na talagang malaki ang selos, malaki ang inggit sa'yo, napaka-stubborn, mga dude, napaka-stubborn, okay, ng energy niya, deceitful, matigas ang ulo, yan po, sarili lang ang iniisip. Diba, Justice? Ito yung sumilip kanina, mga dude, nagsishuffle pa lang tayo, sumilip na yan, Justice. Okay, huwag kang mag-alala, gaano man kahirap, ka-toxic ang sitwasyon mo ngayon at nahirapan kang magdesisyon, meron. Okay, merong clarity, merong lalabas ang totoo. Kung ang tao na to or mga tao na to na gumagawa sa'yo ng masama or may masamang intention sa'yo at ikaw yung pinalalabas na masama, bumaba yung self-esteem mo. Yung gusto niya, siya yung boss, siya yung may control ng lahat at siya yung masusunod. Napakatalas, napakatalim ng dila, masakit magsalita, mahilig makipagtalo, ganyan po yung energy. Gamitin mo yung intuition mo kasi kilala mo to, alam mo kung sino tinutukoy dito na talagang napaka greedy at deceitful, stubborn ng energy. Kung sino man tong tinutukoy na to, mainitin ang ulo, madaling magalit, masakit magsalita talaga, maaring gusto mong umalis, okay, pero iniisip mo pa rin yung dahil sa mapagmahal ka, mapagbigay ka, kahit na nahihirapan ka, hindi mo pa rin iniisip yung sarili mo, inuuna mo pa rin sila, kung ano yung mararamdaman nila, kung ano yung iisipin nila, at kung ano yung pwede nilang gawing masama sa sarili nila dahil nga sa pagiging stubborn, sa pagiging talagang yung possessive, yan po,
napaka-aggressive ng energy, yung sila na yung may kasalanan pero sila pa yung talagang susugod, sila pa yung galit. Yan po. Okay, so yes, ating dude, yes yan, magkakaroon ng clarity, darating yung tulong ng divine universe, divine intervention, magkakaroon ng hustisya. Hindi kasi tama yung ginagawa sa'yo dito ng mga to. So yes yan, mga ating mga dude, konting hintay, konting tiis pa. Sa ilan ay pinupush na kayo ng divine universe na ito pong July ay putulin na. Yan po, makakapag-decision kayo, quick decision sa ilan dahil sa energy nitong Knight of Swords, na kayo po ay makapag-decision na umalis na lang, na kung hindi masolusyonan ng ating mga dude, kung ano man po itong problema sa home life po ninyo, no, sa pamilya, may connection talaga sa pera, kung ano man po itong inner o outer conflict na tinutukoy dito, no, chaos yan, gulo, maaaring may kinalaman din sa legal matter, mga dude, legal issues. So kung ano man po itong chaos and conflict, mga dude, ay maaring pinupush ka na ng divine universe na kung hindi masolusyonan kahit anong gawin mo, ikaw na yung nag-a-adjust, ikaw na yung nagtitiis, no, nagsasakripisyo pero walang pagbabago sa mga kasama mo. Pinupush ka ng divine universe na ikaw na ang magdesisyon, alisin hanggat maaari. Sinasabi dito ASAP, ayan, ASAP, hanggat maaari sana ay mas mabilis ka na makapagdesisyon. At kung hindi talaga nagbabago yung sitwasyon, kahit nagtitiis ka at hindi ka umaalis dahil sa sila pa rin yung iniisip mo, kapakanan pa rin nila, ang sinasabi dito dito po sa ito pong mensahe ng Ace of Swords ay putulin mo na. Ikaw na yung umalis sa sitwasyon. Ikaw na yung, kung kinakailangan, ikaw yung umalis. Yan po. You are strong, energetic, and ready to take on the world. Kung ano yung, sa ilan naman po, ating mga dude, no? Kasi iba-iba naman po kayo ng tanong. Kung ano po yung tinatanong po ninyo na gusto po ninyong gawin, yan po, o desisyon ito na napakahirap para sa'yo. Yung tanong mo, yes ang sagot sa'yo ng divine universe. Yes, kasi napakagulo na, napakagulo na nito, napakahirap na nito para sa'yo, nahihirapan ka na talagang masolusyonan. Okay, kung ano man yung decision mo, sinusuportahan ka ng divine universe, yes ang sagot sa'yo. Lalo na po kung ang tanong po ninyo ay putulin na kung ano man ito na connection mo sa mga tao na to na nagdadala sa iyo ng drama, toxicity, bullshit. Mga ating mga dude, Ace of Swords ay tinuturo sa iyo ng infinite source ng divine universe na sige, gawin mo kung ano yung plano mo at para maputol na rin kung ano man yan na nagpapahirap sa iyo. Matapos na po yan, mga ating mga dude. So yes, yan, choose a new direction. Maaring literal na relocating, pag-alis, ikaw na talaga yung aalis, ikaw na yung iiwas. Success, kung ano man yung decision mo, magiging matagumpayan, successful. Opportunities, kung saan ka man pumunta, ano man ito, mga ating mga dude, na decision mo na pagbabago, mga ating mga dude, mas doon ka makakahanap. Kung saan mo man gustong pumunta, no, mga ating mga dude, or lumipat, mas doon ng maraming opportunities o malalaking opportunities. Kasi dito stuck yung energy, walang stability, walang yung mga opportunities mailap. Yan po. So kung saan man itong bagong direksyon na to, mga dude, na maaring may kinalaman din sa higher calling po ninyo, opportunity, success yan. Maraming opportunities at mas makakaiwas kayo sa ganito.
chaos. Magulo yung mga kasama po ninyo, magulo yung pag-iisip, dahil sila kasi ang kalaban din nila, sarili nila eh. Nadadamay ka sa gulo nila. Kung saan man mga dude kayo pupunta, kung itutuloy nyo itong pagputol na to or pag-alis, pag-iwas sa toxicity, sa nangyayari lalo na sa home life po ito, sa tahanan, sa pamilya, kung saan ka man pupunta, ano man po itong bagong direksyon na sinasabi dito, opportunity, success, yan po, hindi ka mawawalan. Ayan o, may maa-unlock, susi, maari nga ito yung bagong trabaho o bagong bahay na lilipatan mo. Helpful people, maraming tutulong sa'yo. Kung ano man yung maging desisyon mo, maraming tutulong sa'yo. Okay? Hindi ka mag-isa sa problema na yan. No need to worry. No need to worry. Everything's working in your favor. Natin mga dude, may hustisya. Lalo na merong tao na gumagawa sa'yo ng hindi maganda. Yung pinapahama ka o may kinalaman sa legal issues, court case, ganyan po, mga dude. Or yung inilapit or ilalapit po ninyo sa barangay po ninyo or sa munisipyo, basta may kinalaman sa legal issues, mga dude, makukuha mo yan, lalo na ang gulo nito, 5 of Wands. Maaring sa ilan ay dahil ayaw nyo magpadalos-dalos ng desisyon, pwede nyo pag-isipan, pero kahit ano mangyari, may justice ka dyan, mga dude. Kung ano man maging desisyon mo, ay huwag kang mag-alala, ha? Huwag kang mag-alala, kasi magiging maayos yan. May tutulong sa iyo kung ano man yung desisyon mo or pagpili sa bagong direksyon, nagiging successful yan. Maari din na talagang confirmation itong 3 na abutin talaga ng 3 buwan yung paghihintay mo bago maging maayos sa sitwasyon. So maghihintay ka, no? Kung July ngayon, August, September, so hanggang September, mga dude, huwag kayong mawala ng pag-asa. Okay? Yes, yan, double yes na kayo, mga dude, double yes, double confirmation yan. Yes. So kung sa palagay po ninyo ay mas lalo kang mahihirapan kung pabigla-bigla kang aalis sa sitwasyon na napakahirap or sa pag-alis or pag-iwas sa mga tao na to, kung hindi ganun kadali sa'yo na umalis, lumipat, o maaring kulang pa yung resources mo, yung pera mo dahil hindi ganun kadaling lumipat or umalis, sa ilan ay yes pa rin kahit magstay ka, magtitiis ka pa hanggang dumating yung tulong sa'yo, itong divine intervention. Dahil kung hindi ka pa makakapag-desisyon ngayon, huwag kang mag-alala, no need to worry talaga, mga dude. Kung hindi ka pa makapag-desisyon ngayon na umalis, putulin kung ano man po itong cutting cord na sinasabi dito, na umiwas na sa mga tao or family member, basta involved dito sa conflicts, sa chaos po na nararanasan po ninyo. Kaya ka nahihirapan kasi hindi ganun kadali sa'yo na umalis kahit gusto mo na umalis. So ang sagot sa'yo ng mga divine beings, sa mga ancestors mo ng divine universe, na huwag kang mag-alala kahit magstay ka pa ngayon, huwag kang mag-alala kasi ang divine universe ang gagawa ng paraan para makaalis ka pa rin. Okay? Or alisin na ito. Kung hindi ka makaalis, ang mga ito, mga nagdadala sa iyo ng chaos o toxicity, drama, ay sila yung tatanggalin. Okay, kung halimbawa nandito ka sa lugar mo, ito yung space mo, yung bahay mo, yung mga tao na gumugulo sa buhay mo, yun ang aalisin sa iyo. Divine intervention na yun, mga dude. Yan po yung tawag doon. Yung sigad na talaga yung gagawa ng paraan na parang magkakaroon ng tower moment dito na
kukunin na lang, aalisin. Okay, ang Divine Universe na ang magtatanggal ng mga tao na talagang nagpapahirap sa'yo kung hindi ka pa makapagdesisyon. Kaya ang maganda dito mga dude, magmadali ka man sa hindi, magiging maayos pa rin. Yun nga lang, sa ilan na mag-stay dahil ayaw niyong makompromiso at maari po sa ilan na may mga isinasaalang-alang kayo dahil hindi lang naman kayo ang aalis, maaring may kasama ka pa. Okay, so kung hindi ganun kadali ay dahil ayaw mo makompromiso, maghihintay ka pa ng pagkakataon. Okay, ng ilang buwan o ilang weeks para makaalis. Kung hindi ka makahanap ng perfect timing at hindi mo maisagawa yung gusto mo na pag-iwas or pag-alis or putulin na yung ganyan pong mahirap na sitwasyon. Okay, so malalaman niya ng Divine Universe na yung kagustuhan mo talagang maputol na yung ganyang toxicity sa buhay mo, may kinalaman ba sa pera o sa relasyon, sa mga tao po na may connection sa iyo or family members, kung ano man po yan, huwag ka pa rin mag-alala, no need to worry. Kasi ang Divine Universe na sigad na ang gagawa ng paraan para bigyan ka ng justice. Na siya yung gagawa ng paraan para maitama. Kaya nga double yes ka dyan. Magstay ka or umalis ka agad, yes pa rin. Okay, ang sagot ng Divine Universe ay kung hindi mo kaya, okay, maghihintay ka nga lang, may waiting energy. Kung hindi mo kaya agad na makapagdesisyon, maghihintay ka nga lang, hintayin mo kasi talagang may tulong, gagawa ng paraan ng Divine Universe na alisin na tong mga to sa buhay mo, okay, sa sitwasyon mo na napakahirap. Okay, so isarado po natin ang reading po ninyo. Mga dude, sarado po natin. Tatlong 3 messages. Step out of your comfort zone and try something new. Ito yun dito sa new direction po yan. Kung ano man po yan. Or kung hindi ka man makaalis, kung hindi mo man maputol agad itong toxicity na to sa buhay mo, kung hindi agad makaalis sa comfort zone na sinasabi dito na subukan ng bago, pwedeng subukan mo ng bagong method, bagong strategy. Maaring makaisip ka ng, kasi may justice dito, may clarity, magkakaroon ka ng makaka-experience ka ng aha moment o epiphany na okay, pwede palang ganito muna yung maging solusyon sa ngayon habang hinihintay mo yung solusyon o yung tulong sa iyo ng Divine Universe ni God. So habang hinihintay po ninyo yung solusyon ni God ng Divine Universe, itong hustisya na to habang hinihintay nyo at magtitiis pa rin po kayo na magstay, okay, sa sitwasyon po ninyo, mananatili ka muna at magtitiis, okay, at yung pagtitiis yung energy dito, hindi ka pa makaalis dito sa comfort zone mo. Sa totoo lang, hindi na nga siya comfort zone, toxic zone na talaga to mga dude, pero hindi ganun kadali sa'yo na makaalis or putulin na yung ganitong mahirap na sitwasyon. Kaya itong something new na to, maaring makaisip ka pa ng habang naghihintay ka, pwedeng ito muna yung maging solusyon. So kahit paano ay makagagaan ito sa isip mo, sa kalooban mo na okay, so habang hinihintay mo yung tulong ni God sa iyo ng Divine Universe ay ito muna, pansamantala na solusyon na dyan ka pa rin, ganun pa rin yung sitwasyon, pero may mga babaguhin ka lang, may gagawin ka na maaring kahit paano ay makatulong or makapagpabago kahit kaunti sa sitwasyon. Makakatulong din sa inyo na ito get back to nature and reconnect to your hippie roots. So root chakra po ninyo mga dude, pag kayo po ay kumonekta, pumunta po sa nature, yumakap sa puno, pag sobrang hindi mo na kaya, iiyak mo na yan kay Mother Gaia, diba? Kung hindi mo na kaya, iiyak mo na kay Mother Gaia. Tutulungan ka ng Divine Universe ni Mother Gaia, ng nature. Kakampi mo ang nature. Okay? Si God ang may gawa niyan.
mag-reconnect ka sa roots mo. Pwede rin tinutukoy dito na roots ay yung mga ancestors mo. Tawagan mo ang mga ancestors mo na tulungan ka, nabigyan ka ng signs, synchronicities, bigyan ka ng clue, ng hint sa panaginip, kung anong dapat mong gawin. Yan po mga ate, mga dude, kausapin mo ang nature, si Mother Gaia, dahil tutulungan ka. At sa healing din po yan, kasi talagang restless, sobrang stress na po, yung energy po ninyo, sobrang bigat na po nito talaga. Ang ating mga dude, sa ilan ay parang konting-konti na lang ay sasabog ka na, punong-puno ka na, okay? Nahihirapan na talaga kayo, sobrang chaos na to. So reconnect to your hippie roots, yung root chakra po ninyo mga dude, yung grounding yan, yung pag-connecta po ninyo sa nature, kay Mother Gaia. Makakatulong po yan na ma-activate yung root chakra po ninyo, matanggal yung mga blockages, lalo-lalo na po may connection po sa pera. Okay, so maaari din po kasi na kaya ganito kagulo, ganito yung nararanasan po ninyo, chaos, ang gulo-gulo po, pati po magulo yung sitwasyon, lalo na sa home life dahil may connection sa pera. Kaya kumbaga parang yan ang pinaka-ugat ng pagtatalo, ng jealousy, yan po, yung pagsisinungaling, ganyan po. Kaya hindi totoo sa yung mga kasama mo dahil nga may connection sa pera. Nandun yung inggit, nandun yung gusto kang kontrolin, nandun yung kasi manipulation yung energy, no? Mga dude, may deceitful, may manipulation dito sa Magician at Seven of Swords. So mga dude, kahit magstay ka, yes pa rin yan, may success at opportunities kahit nasaan ka. Okay, mga dude, wala sa lugar yung swerte mo, yung good fortune mo, yung success mo, yung mga opportunities, wala sa lugar kung nasaan ka, kasi nasa iyo yun. Ikaw yung infinite wisdom, ikaw yung infinite abundance. Okay, mga dude, ikaw yun, nasa iyo. Ikaw yung nakakahatak ng abundance. Kaya naman pinapayo ng Divine Universe, ng mga divine beings o ng mga ancestors mo o ng departed loved ones mo. Kaya naman ang advice sa ilan po sa inyo ay umalis na, dahil ito rin yung gusto mo talaga na total hindi naman masolusyonan na sama-sama kayo, ay maaring naisip mo na umalis na lang, umiwas na lang sa gulo. Yan po, yung ikaw na lang yung aalis. So ina-assure ka o binibigyan ka ng assurance ng Divine Universe, ni God, ng mga divine beings, na kahit umalis ka, may opportunities, may success. Okay? Nakadikit sa'yo. Kaya wala kang dapat problemahin. Ayan o, no need to worry. Kumonekta ka sa roots mo, sa mga ancestors, i-activate mo yung magkakaroon ng, kahit hindi ka marunong, kahit wala kang kaalaman sa paano i-activate, paano magkaroon ng healing sa root chakra, kahit wala po kayong idea kung paano gawin yan, mga dude, kayo po ay kumonekta sa Divine Universe, kay Mother Gaia. Yun po, yung malapit po kayo sa mga halaman, sa puno, ganyan po, pwede pong kausapin din po niyo yung puno o yung mga halaman, na bigyan ka ng signs, bigyan ka ng sagot. Okay, so root chakra naman po, huwag kayong mag-alala, kasi si Archangel Michael ay tutulungan ka na matanggal yung mga blockages, lalo na kung may connection sa pera, kasi root chakra yun po ay may kinalaman sa earth. Okay, earth element, and po yung mga katulad po ng pera, ganyan po, ng trabaho, lalo na sa walang permanente o hindi pa po stable yung pinagkakitaan. So si Archangel Michael po ay poprotektahan ka sa lahat-lahat ng kung ano mang problema. Okay, poprotektahan ka, humingi ka ng tulong kay Archangel Michael. Yan po, tutulungan po kayo, lalo na sa mga usapin po na pang mundo, okay, pang planet Earth, yan po. So
yung mga material na bagay po yung ibig ko sabihin, mga dude, or kung ano yung nangyayari sa'yo dito na mahirap sa physical realm dito po sa planet Earth. Kasi once na tinawag mo si Archangel Michael or binanggit mo yung pangalan niya, agad-agad siyang pupunta sa'yo, tutulungan ka niya at poprotektahan ka niya. Magkakaroon ka din ng clarity kasi may swords dito, may espada dito. So kaya no need to worry, mga dude. Commit to self-care rituals. Ayan, magpahinga, alagaan yung sarili po ninyo. Nurture, ganyan po, alagaan. Self-care, self-love kayo ngayon, mga dude, or kung kailan nyo po mapanood, ito ay, ito na po yung sign na maaring sa sobrang stress mo ay napapabayaan mo na yung sarili mo. So, kailangan yan. Commit to self-care rituals. Yan po, alam nyo po yan kung ano po yung pwede po ninyong gawin sa physical po ninyo na katawan para mas maalagaan. So, double yes po kayo. Huwag kayo mag-alala mga dude. Gaano man kahirap yan kasi yung energy napakabigat talaga mga dude. Makakatulong din po sa inyo na pumunta sa nature, ganyan po. Ang ilan naman po ay mag-alaga po ng hayop, kumausap po ng wise. Yan po, maaari din kasi na may mentor po kayo at maaring mahingian po ninyo ng advice, ganyan po mga dude. Mentor o mas yung pong mas meron kasi dito mother o father figure na maaring mahingian mo ng advice, makakatulong sa'yo. Mentor, yung energy dito. Merong wise man o ganyan po, or father figure o may edad na mas kumbaga mga dude, mas nakakaintindi sa sitwasyon mo at maaring mabigyan ka ng solusyon or idea, mga dude. Meron yan. May makakausap ka na mother figure o father figure o mentor na makakatulong sa'yo. Okay. So, mga dude, sana ay may matulungan po ito pong video na to, lalo na po sa nahihirapan pong magdesisyon. Sana ay kahit paano ay magbigay po ng clarity sa ilan. Yun pa mga dude, sana po ay magtiwala po kayo. Okay, magtiwala po kayo kay God, sa intuition po ninyo. Kasi napakahirap, nakikita ko talaga dito na napakahirap magdesisyon. Yung parang nagpapabago-bago ka kasi marami kang sinasaalang-alang, marami kang iniisip na pwedeng maging, yan po, yung pros and cons. Yan po yung iniisip ng ilan sa inyo. So, okay, mag-alala. Maraming tutulong sa inyo. Ano man yung maging decision po ninyo. Yan po mga dude. Maraming salamat po sa umabot po dito hanggang sa dulo. Ingat po kayo palagi. Sana po ay makatulong po sa ilan. Maraming salamat po.